Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Ramil na nahihirapan lumakas dahil doon sa interaction niya sa ating northeasterly wind flow at yung high pressure area nga dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dyan po sa may area ng Japan. Ito po ang ating high pressure area ang nagpapasubsub din o nagpapakilos pababa dito sa bagyong Ramil. Ito nga po ay patuloy pa rin sumusubsob at kumikilos pa west-southwestward. So bukas natin inaasahan na hihina or kikilos yung ating high pressure area sa itaas na bahagi nating bansa. Kaya makikita na natin ito ng unti-unting pag-recurve paitaas. Pero sa ngayon, tuluyan po yung sumusubsob at nagtitreten or tinutumbok nga itong direksyon ng Eastern Visayas at dito nga sa Bicol region. Ito pong bagyong Ramil ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 595 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Yan po ay nasa tropical depression category pa din. Kaya nga nang nabanggit natin kanina, nahihirapan yan mag-consolidate ng lakas. Pero unti-unti po yung lumalakas dahil nga dumadaan yan dito sa may East Philippine Sea. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan ay umabot na dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at yung kanyang trough naman ay umabot din dito sa areas ng Bicol region. Pero habang lumalapit pa, ito pong bagyong Ramil dito sa bahagi ng Southern Luzon, mas madadagdagan pa po yung cloud cover natin sa malaking bahagi nating bansa na directly associated dito sa bagyong Ramil. Ngayon, silipin naman natin itong official forecast track ng Pag-asa para nga dito sa bagyong si Ramil. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa. Sa ngayon nga ay tuluyang pang sumusubsob o kumikilos pa ibaba. Ito pong bagyong Ramil. Pinapaboran niya ng pagkilos patungo dito sa eastern portion ng Visayas. So bukas ng umaga, mas malapit na po yan dito sa areas ng Eastern Visayas na kung saan yung kanyang kaulapan ay sasabit na rin po sa malaking bahagi ng Visayas at Bicol region. Kasama na po dyan ang area ng Mimaropa. So mas madadagdagan po yung frequency o yung dalas ng ating mga pagulan dyan po sa mga areas na yan. Habang lumalapit pa, ito pong bagyong Ramil. Yung ating concentration ng malalakas na pagulan or yung ating concentration ng malalakas na bugso ng hangin ay nandun po sa mga areas na malapit sa bagyong Ramil, dun po sa kanyang center or gitna. So particularly, mararamdaman natin yan or mas mararamdaman po natin yan dito sa areas ng Eastern Visayas, particularly dito sa rehiyon ng Samar. Yan po ay bukas ng umaga at maaaring bukas ng tanghali hanggang hapon, yan po ay maglandfall o sumabit dito sa Bicol region, dyan po sa may area ng Catanduanes. Pero may possibility rin po yan na mas bumaba pa ng kaunti at sumabit nga dito or maglandfall dito sa mainland Bicol region o dito sa mga areas ng Sorsogon. Pero again, meron din po yung possibility na umakyat. So either way, ito po ay babaybay sa area ng Bicol region, patungo dito sa area ng Calabarzon at maaaring sa linggo ng umaga hanggang tanghali, yan po ay didikit na dito sa itaas na bahagi ng Quezon or dito sa ibabang bahagi ng Aurora. So yan po yung ating area of uncertainty sa ngayon. So posible po yan tumawid ng Central Luzon, kasama po dyan ang areas ng Nueva Ecija, maging dito sa Benguet at lalabas ng West Philippine Sea via Ilocos region sa ngayon. So, mas maaari pa yung bumaba or may pagkakataong pa yung bumaba or umakyat pa ng bahagya. Maaaring sa darating na Lunes, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. If nandito na po yan sa may West Philippine Sea, doon natin yan mas nakikitaan ng paglakas or maaari po yung mag-intensify. Pero by that time, is palayo na po yan sa ating bansa at magkakaroon na rin po yan ng hila doon sa ating tinatawag na northeasterly wind flow. So, maaari nang lumakas pa yung ating northeasterly wind flow o magsimula yung ating amihan o northeast monsoon. Pero sa ngayon, paghahandaan natin ang pagtawid dito pong bagyong Ramil sa ating kalupaan. At maaari din po yan magkaroon ng multiple landfalls dahil nga maaari yung sumabit dito sa Bicol region at dito rin po sa mainland or dyan po sa may area ng Central Luzon ngayong weekend. Ngayon, silipin naman natin ang mga posibleng daladalang pagulan ito pong bagyong Ramil. So maliban doon sa malalakas na bugso ng hangin na maaaring daladala ng bagyong Ramil, so babantayan natin yung posibleng daanan ng kanyang gitna or center. Doon natin mas mararamdaman ang malalakas na bugso ng hangin na directly associated sa bagyong Ramil. Pero yung ating mga pagulan, medyo malawak po ang sakop niyan. Itong titingnan natin is mula Saturday hanggang Sunday dahil doon natin mas makikita yung peak ng mga pagulan ito pong bagyong Ramil. Ito po ay mayroong posibleng moderate at kung minsan mga malalakas na pagulan dito nga po sa areas ng Northern Samar, kasama na po dyan ng eastern section ng Visayas, dyan po sa Eastern Samar at Samar. Maging dito sa areas ng Masbate, Sorsogon, Albay, kasama na po dyan ang Romblon. So meron tayong again 50 to 100 millimeters na pagulan dyan. Yung ating concentration ng mga heavy
at kung minsan intense rains ay nandito sa itaas na bahagi or medyo malapit din sa gitna ng Bagyong Ramil. So inaasahan natin yan sa areas ng Catanduanes, kasama po dyan ang Camarines Sur, Camarines Norte, ang malaking bahagi ng Quezon, kasama po dyan ang Pulillo, at ang area ng Aurora. Again, ito pa ay posibleng magbago pa dahil lumalakas pa yung ating bagyo at mas lumalapit pa po yan sa ating kalupaan. Ang mga areas naman ng Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Quirino, at maging dyan sa ilang bahagi ng Isabela, meron tayong mga 50 to 100 millimeters o moderate to at times heavy rains na posibleng asahan dito po sa pagtawid ng Bagyong Ramil. Again, ito pong mga areas na walang kulay, ang malaking bahagi ng Visayas, Mimaropa, ang Central Luzon, at maging dito sa areas ng natitirang bahagi ng Calabarzon. Maula pa rin po ang panahon natin at possible din po yung mga kalat-kalat nating pagulan at thunderstorms. So ito yung continuation ng kanina. Again, mag-extend po yung ating mga possible 50 to 100 millimeters na pagulan dito nga sa areas ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao Mountain Province, Kalinga at Cagayan. So mas mataas po yung ating mga pagulan din dito sa areas ng Isabela. Again, ito pong mga ganitong klaseng pagulan, particularly yung mga areas na may kulay orange, yan po ay posible na pong magdala or magdulot ng malawakang pagbaha at matataas na tsansa ng flash floods at landslides, especially sa mga mountainous areas. Kaya doble ingat po tayo sa posibleng epekto ng pagtawid nga nito pong Bagyong Ramil. So sa ngayon, yung ating concentration ng malalakas na hangin, na mapanganib na lakas ng hangin ay nandun malapit sa areas ng gitna ng Bagyong Ramil. Mas magiging issue natin sa ngayon dito is yung mga pagulan dahil mas malawak po yung ating cloud cover o yung ating mga kaulapan na maaaring idulot ng Bagyong Ramil. So silipin natin muli yan. Kasabay nga ng paglapit ng Bagyong Ramil, mas madadagdagan po yung ating mga pagulan, particularly concentrated yan dito sa Eastern Visayas, particularly sa rehiyon ng Samar at Bicol region. Ito po ay bukas na ng umaga hanggang hapon habang tumatawid po yung ating Bagyong Ramil dito sa areas ng Bicol region. Ito po mga areas ng Visayas, gaya ng nabanggit natin kanina, maulap din po ang panahon at possible pa yung ating scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Kasama po dyan ang area ng Mimaropa, particularly dyan sa area ng Palawan. Ito yung inflow ng hangin naman na patungo sa Bagyong Ramil. Pero again, yung ating concentration ng mga pagulan na mas marami po ay nandito sa areas na malapit do sa center ng gitna ng Bagyong Ramil. Yan po ang mga dadaanan na malapit sa gitna nito. Yan po ang areas ng Bicol region at area ng Calabarzon. Again, ito po ay bukas, Sabado hanggang hapon. Mas madadagdagan na po yung cloud cover ng Bagyong Ramil if ever nandito na po sa area ng Bicol region. Ito ang Bagyong Ramil, mas magiging maulap na po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, Northern Luzon, particularly ang eastern section nito. Kasama po dyan ng Metro Manila. Bukas ng hapon na po yan hanggang gabi. At malaking bahagi ng Mimaropa, maging malaking bahagi ng Visayas. So possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito nga doon sa path na malapit sa areas ng gitna ng Bagyong Ramil. So darating na linggo naman, if ever maglandfall na o tumama na dito sa Central Luzon, ito pong Bagyong Ramil. Kung mapapansin nyo, yung concentration ng ating malalakas na pagulan ay nandito sa itaas na bahagi nito dahil po yan doon sa ating northeasterly na hangin. So yung ating moisture ay nagagaling po sa itaas na bahagi ng bagyo at yung kanyang convergence. So mostly yung concentration ng ating malalakas na pagulan ay nandito sa areas ng Cagayan, Isabela, mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Ifugao, maging dito sa areas ng Benguet, kasama na po dyan ang Baguio City, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, maging dito sa areas ng malapit sa Rizal, Bulacan, at ito pong areas ng Nueva Ecija nga, kasama na po dyan ang areas ng Tarlac. Ang natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, mayroon din tayong mga pagulan dyan at natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa darating na linggo natin, mas mararamdaman ang mga pagulan at mga posibleng pabugso-bugsong hangin na maaaring idulot ng Bagyong Ramil if ever nandito na po yan sa Luzon. Mas maulap din po ang panahon natin at may mga pagulan pa rin tayo sa Calabarzon at ang ilang bahagi ng Bicol region. Kasama na po dyan ang Mindoro, Romblon, Marinduque, kasama na po dyan ang isla ng Panay. So nagbabago pa po ang pagkilos ng Bagyong Ramil. Wala pong bagyong straight line. Kung nakikita nating track ng Pag-asa ay hindi po agad yan yung susundan ng center o gitna nito pong Bagyong Ramil. Maaari po yung mas mababa or nagwawabol po yung ating mga bagyo. Kaya maaari pa pong magbago yung kanyang track or direksyon. Pero at least nagkakaroon tayo ng basis kung saan posibleng pumunta. Ito po ang Bagyong Ramil. Yung center po nito is yung ating reference point lamang. Pero malaking bahagi po ng ating bansa ay maapektuhan ng pagtawid dito po ang Bagyong Ramil. Kaya doble ingat po tayo at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ang tropical cyclone wind signals ng Pag-asa din para po sa lakas ng hangin. At makibalita rin po sa inyong local LGU at DRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Bukas balikan natin itong Bagyong Ramil. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.